Nagsisimula ang kwento sa pagpapakita ng isang kasino kung saan may isang manlalaro na sunod-sunod ang panalo at ni minsan ay hindi natatalo. Dahil dito, pinalaki ng manager ng kasino ang kuha ng CCTV upang tiyakin kung sino ang taong iyon, at nang makita niya ang singsing na palaging suot at ginagamit ng manlalaro, agad niyang nakumpirma na ito ay isang lalaking hindi kailanman natatalo sa anumang uri ng sugal. Wala siyang malinaw na litrato ng pagkakakilanlan, ngunit ang kanyang pangalan ay tanyag at iginagalang sa buong mundo ng pagsusugal, siya ang Diyos ng sugal na si Kuchun. Sa sandaling iyon, hinahamon si Kuchun ng isang binatang Hapones na nais subukin kung gaano nga ba kahusay ang kanyang kakayahan. Ang unang laro ay mahjong, na kahit hindi ko lubos na uunawaan ang sistema, malinaw na sa huli ay mahusay at madali itong napanalunan ni Kuchun. Ang ikalawang laro ay dice, kung saan ang binatang Hapones ay nakipagpalit ng pwesto sa kanyang tauhan na isang propesyonal na manlalaro ng dice, at sa mga tato at galaw ng kanyang mga kamay ay halatang hindi siya karaniwang manlalaro lamang. Dito ipinakita kung gaano katalas ang instinct ng isang god of gambler, sapagkat hindi lamang chismis ang bansag kay Kuchun, mas sensitibo ang kanyang pandinig kaysa sa karaniwang tao kaya nahuhulaan niya ang resulta ng paghahalo ng dice ng babae. Nang siya na ang maglaro, hiniling niyang palitan ang baso ng mas mabigat at mas matigas, dahil ang paghahalo ng isang tunay na lalaki ay mas mabilis at mas bihasa kaysa sa babae, hanggang sa may isang dice na nabasag at nagbigay sa kanya ng malaking panalo. Ang hamon pala ng binatang Hapones ay may nakatagong dahilan, dahil humihingi siya ng tulong kay Kuchun upang talunin ang isang sugarol mula Singapore na siyang dahilan ng pagkalugi ng kanyang ama at ng pagkamatay nito sa pamamagitan ng pagpapakamatay. 俊哥，你諗清楚啊！陳金城為人咁陰險，單憑賭術，我一定冇法子洗清勝負嘅恥辱。 Muntik na ring magpakamatay ang binatang Hapones, ngunit sa huli ay pumayag si Kuchun na tulungan siya, at bilang kapalit ay ibinigay nito ang kanyang pinakamahusay na bodyguard, isang lalaking Vietnamese na nagngangalang Luwong na tinawag nilang Dragon, na may background sa militar at inatas ang bantayan at protektahan si Kuchun hanggang sa dumating ang araw ng laban. 老實會保護你，直到決戰嗰日。 Samantala, dinala naman tayo sa ibang lugar, isang maliit na pasugalan kung saan naroon ang isang amateur gambler na si Michael Chan, na palaging natatalo ngunit patuloy pa ring bumabalik kahit alam niyang talo na siya. Kinahapunan, kasama ni Michael ang kanyang kasintahang si Jane, at habang naglalakad sila sa isang makitid na daan ay lumitaw ang isang lalaking Indian na may dalang dalawang mababangis na aso na ikinatakot ni Jane, ngunit sa kabila ng mali ay ayaw pa rin itong humingi ng tawad. Dahil dito, nagplano si Michael at ang kanyang kaibigan na pagtripan ang lalaki sa pamamagitan ng isang patibong upang siya ay matumba, sinadyang maglagay ng mga lata sa bakod upang marinig nila kapag ito ay nadapa. Bumalik ang kwento kay Kuchun na nanunood sa kanyang alagad na naglalaro laban sa ilang propesyonal na sugarol, kabilang ang isang mayamang lalaking nagngangalang Nam, at nang patuloy na matalo ang kanyang alagad ay napilitan si Kuchun na pumasok sa laro, na nagdulot ng kaba sa mga sugarol. Bilang isang Diyos ng sugal, hindi palaging seryoso si Kuchun, at kahit masama ang kanyang mga baraha ay kalmado niyang tinaasan ang pusta upang takutin ang iba, na ikinagulat ng lahat at nagpaurong sa kanila nang hindi nila alam na talagang napakasama ng kanyang baraha. Nagpatuloy ang laro hanggang si Kuchun at si Nam na lamang ang natira, at dahil sa kayabangan at ayaw matalo ay itinaas ni Nam ang pusta lampas sa nasa mesa, na sa huli ay nagdala sa kanya ng matinding pagsisisi dahil sa malaking pagkatalo. 3條女。俊哥，第日再玩過。多謝喎。Dahil alam ni Kuchun ang ugali ni Nam,
iniutos niyang pauwiin muna ang kanyang driver habang siya ay sasakay ng tren, at tama ang kanyang hinala dahil ipinahabol ni Nam ang kanyang mga tauhan sa kotse ni Kuchun, ngunit napilitang sabihin ng driver na sumakay na ito ng tren. Dito ipinakita ang kakayahan ni Dragon na madaling talunin ang ilang tauhan ni Nam. At dahil sa pag-aalala sa iba pang mga tauhan ay inutusan ni Kuchun si Dragon na asikasuhin ang natitira habang siya ay bumaba sa isang liblib na lugar sa gilid ng lungsod, na siya palang madalas daanan ni Michael, at nandoon din ang lalaking Indian kasama ang dalawang mabangis na aso. 我喺香港出世㗎，你好行開，唔係咬親你唔關我事㗎。 Hindi maipaliwanag kung anong biyaya ang taglay ni Kuchun dahil pati ang dalawang aso ay natakot sa kanya, ngunit nang magpatuloy siya sa paglalakad ay aksidente niyang naapakan ang patibong na ginawa ni Michael, dahilan upang siya ay gumulong at mabagok ang ulo sa bato. 哎呀，阿七阿爺，黐㗎你，個陷阱係我哋整㗎嘛，送佢醫院咪好大鑊。 Dahil sa pakiramdam ng pananagutan, napilitan si Michael na dalhin si Kuchun sa kanyang barong-barong na tirahan, at nang siyasatin ang kanyang pitaka ay walang makitang ID o contact ng kamag-anak kaya napilitan silang alagaan siya hanggang sa gumaling. Cái 直情一大好玩出嚟咁啊！哎呀，食飯先。 Hindi inaasahan na ang insidenteng iyon ay nagdulot ng amnesia kay Kuchun at nagkaroon siya ng asal na parang bata, na sinamantala ni Michael sa pagdadala sa kanya sa sugalan kahit tuto si Jane, dahil may dala pa siyang natitirang pera. 大你300萬咁講啊！ 啊，嚟嚟，行啦！ Ipinakilala ni Michael si Kuchun sa may-ari bilang isang mayamang pinsan mula sa ibang bansa kaya tinanggap ang hamon sa laro ng baraha, at kapansin-pansin na kahit wala na siyang alaala ay nananatili ang hilig ni Kuchun sa pagkain ng tsokolateng may gintong balot. 點解冇電視睇嘅？ Sa mismong laro, patuloy na ginagabayan ni na Michael at ng kaibigan si Kuchun na mag-ingat, ngunit nainis ang may-ari at pinatahimik sila, 我跟。喂，你黐線嘅咩？喂，收聲！ at kahanga-hanga na kahit na may amnesia si Kuchun ay hindi nawala ang kanyang instinct at sensibilidad bilang Diyos ng sugal, sapagkat sa sandaling iyon ay naging seryoso ang kanyang mukha na para bang inilalabas niya ang buong kakayahan, na nagresulta sa malaking panalo ni na Michael at ng kanyang mga kaibigan. Ang tagumpay na iyon ang nagdulot ng matinding pagkamausi kina Michael at sa kanyang mga kaibigan kung sino nga ba talaga si Kuchun o tinatawag nila ngayong chocolate. Sa pagsubok na ito, napatunayan na kayang baguhin ni Kuchun ang mga barahang nasa kanyang kamay, kahit hindi malaman kung paano niya ito ginagawa. Ngunit nang sadyang itago ni Michael ang dalawang baraha, ang Three of Spades at Three of Diamond, biglang nagulat ang lahat ng ang Three of Diamond ay misteryosong napunta sa kamay ni Kuchun, kasabay ng pagbabago ng baraha sa kamay ng kanyang kaibigan na naging Queen of Diamond. Mula noon, patuloy na sinamantala ni na Michael at ng kanyang mga kaibigan si Kuchun sa pagsusugal sa iba't ibang lugar hanggang sa makalikom sila ng napakalaking pera at nakabili pa ng kanilang unang sasakyan. Ngunit dahil sa labis na pagwawaldas, naubos din agad ang lahat ng kanilang napanalunan. Dahil dito, napilitan si Michael na mangutang sa isang usurero, na kilala bilang si Pamanshing. Ayaw nang mag-aksaya ng oras ni Michael kaya agad niyang inaya si Kuchun sa isa pang lugar ng sugal. Ngunit dahil hindi niya nakuha ang paborito niyang tsokolate, naging tamad at walang gana si Kuchun na maglaro. Kaya inutusan ni Michael ang kanyang kaibigan na bilhan si Kuchun ng tsokolateng gusto nito. 去買啦！去買啊！ Paglabas ni Michael mula sa banyo, laking gulat niya nang malaman na naubos na ni Kuchun ang lahat ng perang itinaya nila, na bunga ng inis ni Kuchun dahil hindi agad niya nakuha ang paborito niyang tsokolate.
Dahil sa galit, iniwan ni Michael si Ko-chan sa gilid ng kalsada. Ngunit sa kanyang pag-uwi, hindi niya na kayang pabayaan si Ko-chan na mag-isa kaya bumalik siya at isinama itong umuwi. Jugulik! Dahil sa takot na masingil ni Pamanshing, dinala ni Michael si Ko-chan sa isang bahay aliwan na pag-aari ng isa niyang kaibigan. Nalaman ito ni Pamanshing at agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin sila. Nagkaroon ng habulan sa tabi ng isang gusaling ginagawa pa lamang. Si Michael, na liksi at mabilis, ay nagtago sa pagitan ng mga kawayan, ngunit kalaunan ay nahuli rin siya. Kinabukasan, dumating si Jane kina Shing upang hilingin ang pagpapalaya kay Michael. Sinabi ni Jane na may dala siyang taong magsisilbing garantiya para kay Michael, ang Diyos ng sugal na si Ko-chan. 佢係賭神，好嘢！ Hiniling ni Pamanshing kay Ko-chan na ipakita ang kanyang kakayahan. Sa simula, nahirapan si Ko-chan kahit sa simpleng paghawak ng baraha, ngunit nang mapasubo na niya ang paborito niyang tsokolate, hindi lamang baraha ang kaya niyang paglaruan kundi pati isang kutsilyo, na ginamit niya ng napakahusay hanggang sa matakot si Pamanshing. 我係賭神嚟嘅。咪喐啊！刀仔，大佬， Matapos mapalaya si Michael, dinala tayo sa bahay ni Ko-chan. Doon ay nakilala natin ang isang magandang babae na nagngangalang Yuli, ang kasintahan ni Ko-chan. Hindi nagtagal, lumitaw ang kanang kamay at pinagkakatiwala ang tao ni Ko-chan na si Yi, na tinatawag ding Samsol. Sa katotohanan, si Samsol pala ay isang ahas sa loob ng organisasyon dahil sa matinding inggit sa tagumpay ni Ko-chan. Sa pagkawala ni Ko-chan, nagsimulang umusbong ang masamang balak ni Samsol na angkinan ang lahat ng ari-arian ni Ko-chan at pati na rin ang kasintahan nitong si Yuli. 想嘅咩？你即刻同我翻出去！ Sinubukan ni Samsol na pagsamantalahan si Yuli, ngunit dahil may dangal si Yuli at ayaw niyang ibigay ang kanyang sarili dahil loyal ito kay Ko-chan kaya aksidenteng napatay ni Samsol si Yuli. Mas masaklap pa, natuklasan ni Samsol ang audio recorder ni Yuli at sinunog ang kaset nito, kaya nawala ang nag-iisang ebidensya na maglalantad sa kanyang kasamaan. Dahil dito, namatay si Yuli nang walang saysay. 六個音。 Sa sobrang kabaliwan ni Samsol, nagpasya siyang makipagsabwatan kay Nam. Hiniling niya kay Nam na gamitin ang kanyang mga tauhan at lakas upang hanapin at patayin si Ko-chan, kapalit ng paghahati ng yaman sa pantay na 50-50. 人我俾你啊，但係點先揾到高段出嚟？我收到風， Bumalik ang kwento kina Michael at Ko-chan na nilapitan ni Dragon. Sa una, inakala nilang masama si Dragon at nais patayin si Ko-chan, ngunit nang dumating ang mga tauhan ni Nam, doon napatunayan ni Dragon na isa siyang tapat na bodyguard ng kanyang amo. 咩人嚟㗎？敵人。 Nagkaroon ng bakbakan at habulan na naghiwa-hiwalay sa kanila. Dahil sa takot sa putok ng baril, piniling magtago ni Ko-chan at lumayo sa gulo, ngunit doon niya nakasalubong si Samsol. Nang mapagtanto ni Samsol na nawalan ng alaala si Ko-chan, nagpasya siyang patayin ito. Ngunit biglang dumating si Michael at napatumba si Samsol. Tumakas si Ko-chan at sa ibang direksyon ay naroon si Dragon na nahihirapan at muntik nang mamatay kung hindi lang may tumulong sa kanya. Nang sigawan ni Dragon si Ko-chan na kunin ang isang baril, bahagyang bumalik ang alaala ng Diyos ng sugal. Matapos niyang patayin ang lahat ng kalaban, biglang bumalik si Ko-chan sa pagiging parang bata at nagulat, kaya agad siyang tumakbo palayo. Hindi niya sinasadyang mabangga ang isang bagay na nagpatama sa kanyang ulo,
sinundan pa ng pagkabangga ng isang sasakyan, dahilan upang mawalan siya ng malay at madala sa ospital. Dahil sa insidenteng iyon, tuluyan nang bumalik ang alaala ni Ko-chan at naalala niya kung sino at ano talaga siya. Pagkagising niya, naroon si Samsol na nagsinungaling at nagsabing habang nawawala si Ko-chan ay dumana si Yuli ng matinding depresyon na nagtulak sa kanya upang magpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon mula sa itaas ng silid, kahit alam nating lahat na si Samsol ang tunay na may kasalanan at isang taksil na walang utang na loob. 我保唔到阿嫂，你打我啦！俊哥，你打我！ Dumating si Michael at agad niyang inatake si Samsol, ngunit dahil wala nang maalala si Ko-chan sa mga nangyari, si Michael pa ang dinakip ng mga awtoridad at inakalang baliw. Matapos gumaling, umuwi si Ko-chan sa kanyang bahay na may matinding lungkot. Ang dating palaging may kasamang si Yuli ay ngayon ay mag-isa na lamang, nilalamig at walang init na dati ibinibigay sa kanya ni Yuli. 你話佢哋有冇？你仲食朱古力？肥死你啊！ Si Samsol mismo ay masayang kasama si Nam sa pagpapatupad ng bago nilang plano. Naaalala mo ba ang lalaking Hapones na humiling kay Ko-chan na lumaban sa isang gambler mula Singapore? Lumalabas na si Nam ay may malapit na ugnayan sa gambler na iyon. Ang pangalan niya ay Chan Kamsing, ngunit tawagin na lamang natin siyang Kamsing. Ang balita tungkol sa duelo ni Ko-chan at Kamsing ay mabilis na kumalat kung saan-saan, kaya naman ang mga adik sa sugal ay nagsimulang tumaya sa malaking laban na iyon na tiyak na magbubunga ng mas maraming pera. Ang plano ay matapos manalo si Kamsing sa duel, papatayin siya ni Nam upang maging doble ang kita nila, panalo na sa pustahan, makukuha pa ang lahat ng kayamanan ni Ko-chan. 佢每一次偷雞嘅時候都不知不覺咁樣摸下自己嘅玉戒指。 Upang matiyak ang tagumpay ni Kamsing, umorder na si Samsol ng isang espesyal na salamin kasama ang mga barahan nito. Ang salaming iyon ay may teknolohiyang kayang magpatingin ng tumatagos, kaya kahit ang isang Diyos ng sugal ay wala ng pagkakataong manalo. Ang laban ay gaganapin sa isang cruise ship. Si Michael, na nag-aalala sa kaligtasan ni Ko-chan, ay naglakas loob na magkunwaring isang waiter. Sinubukan niyang ipaliwanag muli na ang taong pinagkakatiwalaan ni Ko-chan na si Samsol ay nagkanulo at may masamang balak laban sa kanya. 佢話你想殺我，到底有冇咁嘅事？我 Ngunit sinabi ni Ko-chan na kung talagang seryoso si Michael sa lahat ng sinabi niya, kakausapin niya ito matapos ang laban. Samantala, pinayagan si Michael na makapasok, ngunit inutusan siyang manahimik at maghintay hanggang matapos ang laro. At ito na ang huling laban ng Diyos ng Sugal. Nagsimula ang laro, at kapwa panig ay sinuri ang kani-kanilang mga baraha. Siyempre, si Samsol na taksil ang siyang nag-inspeksyon ng mga barahang malinaw na espesyal at inayos na noon pa. 驗批唔得，可以開始啦。 Walang kasamang maliit na pusta ang larong ito, sangkot dito ang salaping nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar, hindi piso kundi dolyar. Si Ko-chan ay pinondohan ng lalaking Hapones na may personal na galit sa masamang Kamsing. Nagsimula ang unang round na may pustang 20,000 dolyar. Dahil nakikita ni Kamsing ang bawat baraha, madali niyang nababasa ang laro. Kaya nang masama ang kanyang baraha, pinili niyang umatras sa unang round. 5萬，陳生， Sa ikalawang round, lalong naging matindi ang laban. Si Ko-chan, na puno ng kumpiyansa, ay itinaas ang pusta hanggang 5 milyong dolyar o humigit kumulang 71 bilyong piso. 冇理由第5隻牌少得個500萬。給受傾辦法。 Ngunit muli na namang natalo si Ko-chan sa ikalawang round, dahil gaya ng ipinaliwanag na kanina, si Kamsing na may suot na salamin ay may 100% tsansang manalo, kahit pakalaban niya ang isang Diyos ng sugal. 後生仔，係你未夠老。你似乎睇通晒我啲牌。 Sa huling round, eksaktong sa oras ng pamimigay ng baraha,
Agad tinakpan ni Ko-chan ang kanyang baraha habang nagsisindi ng tabako ang matanda. Dahil dito, hindi nakita ni Kamsing ang isang baraha, kaya nagkaroon si Ko-chan ng kaunting pagkakataong manalo. 400萬。似乎你個箧裏頭冇咁多。 Dahil naubos na ang puhunan mula sa lalaking Hapones, isinama ni Ko-chan sa pusta ang titulo ng bahay at lahat ng kanyang mahahalagang ari-arian na nagkakahalaga ng higit 700 bilyong piso. Dahil sa labis na kumpiyansa, tinanggap ni Kamsing ang pustang iyon. Ito na ang huling laban upang malaman kung sino ang iiyak sa dulo. 好運嘅唔止係你一個。 Laking gulat ng lahat ng mabunyag ang huling baraha ni Ko-chan na isang alas, na nagbigay sa kanya ng perpektong kamay, 4 na alas. Hindi ko gaanong alam ang poker kaya hindi ko alam ang tawag sa ganitong kombinasyon, ngunit malinaw na si Ko-chan ang nanalo sa huling round. Dahil dito, naubos ang lahat ng kayamanan ni Kamsing hanggang wala nang natira. Ibinunyag ni Ko-chan ang katotohanan na ang espesyal na salamin ni Kamsing ay ginawa pa 2 taon na ang nakalipas, kaya isa na itong lumang teknolohiya. Samantalang si Ko-chan ay gumamit ng kaparehong teknolohiya na gawa sa Alemanya. Ngunit nasa anyo ng soft lens at mas mahal pa kaysa sa kay Kamsing. 價值11萬美金。 Sa sandaling iyon, ibinulong ni Ko-chan kay Samsol ang salitang isa kang taksil, at iniabot sa kanya ang isang laruan na baril. Nang akala ni Samsol ay siya ang papatay kay Kamsing, biglang naglabas ng baril si Kamsing at mabilis na binaril si Samsol hanggang sa mamatay ito sa lugar. Kasabay nito, lumitaw si Dragon at tinutukan ng baril ang lahat. Ang lahat ng ito ay matagal ng pinlano ni Ko-chan upang ipaghiganti ang lalaking Hapones laban kay Kamsing, at upang ipaghiganti rin ang sarili niyang galit sa pagkamatay ni Yuli, na nalaman niya mula pa sa simula sa pamamagitan ng isang tape na hindi tuluyang nasunog noong gabing iyon. 仲未燒完。 Matapos ang lahat, lubos na nagpasalamat ang lalaking Hapones kay Ko-chan dahil sa ginawa nitong pagkalugmok at pagkabilanggo ni Kamsing. Nang ialok kay Ko-chan ang bahagi ng panalong pera, tinanggihan niya ito at humiling lamang ng paborito niyang tsokolate, at nais din niyang maging bodyguard at bagong pinagkakatiwalaang tao si Dragon. Tinawag ni Michael si Ko-chan, ngunit dahil sa pagbabalik ng kanyang alaala at ng kanyang buhay bilang Diyos ng sugal, imposibleng maalala niya si Michael na wala namang mahalagang papel sa kanyang buhay. Kaya tinanggap na lamang iyon bilang kapalaran. 再見。 Bumalik si Michael sa dati niyang buhay bilang isang walang trabaho at adik sa sugal na wala man lang pambili ng isang stick ng sigarilyo, lalo na ng puhunan sa sugal. Bigla namang lumitaw si Ko-chan kasama ang lola ni Michael na binilhan niya ng gintong kwintas na may timbang na 50 gramo. Sa buong panahong iyon, nagkunwari lamang si Ko-chan na hindi siya naaalala hanggang sa matapos ang kanyang plano ng paghihiganti. At mula ngayon, si Michael ay ginawa niyang alagad at kapareha na may potensyal na magmana ng titulong susunod na Diyos ng sugal. 拉斯維加斯。益你啦。